Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Mga kapuso, dalawang low-pressure area ang binabantayan ng Pag-asa. Ang LPA na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility patuloy na lumalapit sa Luzon. Tumaas naman ang tsansa maging bagyo at papasok sa PAR ang binabantayang low-pressure area sa Pacific Ocean. Ang LPA na nasa PAR, may medium chance na maging bagyo ang LPA na nasa silangan ng Aurora. Kung sakali, tatawagin niyang bagyong Fabian. Pero nagpapaulan na ang nasabing LPA sa Cagayan Valley Region, Cordillera, maging dito sa Metro Manila, Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon, Bicol, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon at Northern Samar. Namataan naman sa labas ng PAR ang isa pang LPA, 2,760 kilometers silangan ng Northern Luzon. Sa ngayon, wala pang epekto ang nasabing LPA sa lagay ng ating panahon. Bukod sa LPA, sa loob ng PAR ay magdadala rin ng ulan ang hanging habagat. Apektado nito ang Palawan, Visayas at Mindanao. 2 o kaya 3 bagyo ang inaasahang mamumuo sa papasok sa PAR ngayong Agosto ayon po sa Pag-asa. Sa Northern Luzon, ang karaniwang landfall ng bagyo sa ganitong buwan. Maaari ring lumihis ang potensyal na bagyo pero posibleng mahatak nito ang habagat. Ang Agosto ang itinuturing na wettest month ayon sa Pag-asa. Namerwisyo ang malakas na ulan sa ilang lugar sa Hilagang Luzon. Halos zero visibility na sa Felipe Vergara Highway sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Dahil po dyan, sumilong muna ang ilang motorista, lalo na ang mga nakamotorsiklo. Bumaha naman sa ilang kalsada sa bayan ng Gimba. Bumagal tuloy ang daloy ng trapiko roon. Tumila rin ang ulan at humupa ang tubig makalipas ang 1 oras. Sa Ilagan Isabela, naging maputik ang kalsada dahil sa pag-ulan. Sa Bagao, Cagayan naman, binaha ang ilang daanan at taniman. Ayon sa Information Office ng Bayan, umapaw rin po ang Cagayan River. Pinag-iingat ang mga residente roon. Mula sa U-Scoop, malakas na hangin at ulan na may kasamang yelo ang naranasan sa ilang bahagi ng Bocaue, Bulacan. Kuha yan ni U-Scooper Marvin Taringting nitong Martes. Nagkalat ang mga butil ng yelo matapos ang pag-ulan. Sa sobrang lakas ng ulan, natumba rin daw ang isang billboard. Ayon sa Pag-asa, localized thunderstorm ang sanhi ng pag-ulan sa lugar. Para po sa inyong kwentong totoo, Kwentong Kapuso, sumali sa U-Scoop Plus Facebook group at i-share ang inyong mga larawan at video. Maaaring ma-feature ang inyong storya sa aming newscast. Gamitin lang ang hashtag U-Scoop sa inyong mga post. Mainit ang naging talakayan ng mga senador sa pasya ng Korte Suprema na unconstitutional ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa huli, nagdesisyon ng Senado na i-archive ang impeachment case. Narito po ang aking report. Sa 24 na senador, 5 lang ang bumoto pabor sa mosyon ni Senate Minority Leader Tito Soto na wag munang magdesisyon ng mga senador na i-archive ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. 11 mang hindi pabor kaya natuloy ang botohan sa kung anong gagawing aksyon sa pagsisimula ng sesyon. Nagmosyon si Senador Rodante Marcoleta. Mr. President, I respectfully move that the impeachment complaint be dismissed. Inilatag niya ang mga ginawang hakbang ng Kamara na hindi umano naaayon sa sarili nilang impeachment rules. Ang impeachment complaint po ay parang sinaing na niluto ng House of Representatives. Hilaw po eh. Kayo po ang nagsimula ng mali. Hindi naman po sinasabi ng Korte Suprema na kailanman ay huwag kayong mag-impeach, huwag na kayong mag-file. Ayusin nyo lang po eh. Yun lamang po ang gustong mangyari dito. Ayusin nyo. You want to impeach the Vice President, do it in the right way. Nagsalita na raw ang Korte Suprema na walang jurisdiksyon ng Senado kaya dapat nang i-dismiss ang impeachment laban sa bise. Giit ni Minority Floor Leader Tito Soto. Hilaw yung complaint. Hilaw din yung decision. Punto ni Soto, naghain na ng motion for reconsideration ng Kamara at pinagkokomento pa ng Korte Suprema ang kampo ng bise. Panukala ni Soto. We shall wait for the resolution of the MR. Please, let us allow and give chance to the Supreme Court to rectify its decision, which contains clear and blatant errors. For their sake and for the sake of future proceedings, let us not dismiss forthwith. And in that light,
considering the motion of the gentleman, to motion to dismiss. I move to table the motion to dismiss. A motion to table has a higher precedence than a motion to dismiss. Sinuportahan ni na Senador Ping Lacson at Senador Risa Ontiveros ang panukalang ito ni Soto. How do we deal with the pending motion? I refer to the motion to dismiss. Shall we even take it up or deal with it? Kasi wala po sa rules natin. Paano wala tayo pong guidelines? Kasi wala po sa rules natin yung motion to dismiss. We should exercise extraordinary prudence in this matter of transcendental importance. I agree, and I continue to respect the Supreme Court. Hindi po magbabago iyan. But, Mr. President, hindi naman po ibig sabihin ng respeto ay pananahimik. Sabi ni Senador Marcoleta, unanimous ang desisyon ng Korte Suprema kaya tingin niya ay mahirap na raw itong magbago. Wala pa po akong nakitang isang unanimous decision. There's always a first time. Hindi lang po tulad nung sinabi ni Minority Leader na there's always a first time, it has happened before. In fact, the Supreme Court has reversed a unanimous decision in a lot of instances before. Tingin naman ng Senate President Chis Escudero, baka mas mainam na i-archive na lamang sa halip na i-dismiss. It is the position of the chair, subject to the wisdom of the plenary, Your Honor, that given the Supreme Court decision that the Senate never acquired jurisdiction over it, that the proceedings and the articles of impeachment were null and void ab initio. Indeed, there might not even be anything to dismiss, and the procedure would be more properly to archive, similar to what we have done in the past, so that these proceedings will still be made part of the Senate's records. Pumayag si Marcoleta na amyanda ng mosyon at ilagay na lang ito sa archive. Sa ganitong paraan ay masusunod pa rin daw ang desisyon ng Supreme Court pero magigiit pa rin ng Senado ang kapangyarihan nito. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Para sa defense team ni Vice President Sara Duterte, masyado pang maaga para sabihing tapos na ang usapin sa impeachment. Ayon kay Attorney Michael Coa na isa sa mga abogado ng bise, nakatuon ang pansin nila ngayon sa apela ng Kamara na baliktarin ang mga naunang pasya ng Korte Suprema na unconstitutional ang articles of impeachment. Magsusumiti raw sila ng komento sa loob ng 10 araw na itinakda ng Korte. Bago naman magpasya ang Senado na i-archive ang impeachment case, iginiit ng Malacanang na hindi panghihimasukan ng Pangulo ang anumang development sa impeachment. Iginagalang daw ng Pangulo ang desisyon ng Senado pati ang naunang desisyon ng Korte Suprema. But do you believe, Attorney, that the impeachment case is now dead? I think it's too early to say kasi nga may MR pa and we don't want to preempt the decision of the Supreme Court on the motion for reconsideration. We will keep on monitoring developments from day to day and react accordingly to defend the rights of the Vice President. Kung may kinakailangan mang managot, dapat managot. Muli, nasa kamay na po ng mga senador ang magiging kapalaran ng impeachment trial. Hindi po panghihimasukan ng Pangulo kung ano man ang magiging trabaho po ng Senado. Sa ibang balita, nalapnos ang balat na isang lalaki sa Pandacan sa Maynila dahil sa sumabog na LPG. Ang nahulikam na insidente sa balitang hatid ni Jomar Apresto. Payapa pa ang paligid sa bahagi ng Acacia Street sa Barangay 871 sa Pandacan, Maynila, pasado alas 5 ng madaling araw kahapon. Pero makalipas lang ang ilang saglit, matatanaw ang isang tao na tumatakbo habang nasusunog ang kanyang katawan. Lapnos ang balat ng 41 anyos na si Anicete Benito matapos siyang masabugan ng LPG. Nangyari ito habang naghahanda siya ng lulutuing pambentang almusal. Gamit ang fire extinguisher ng barangay, dali-dali raw nilang sinubukang apulahin ang apoy. Agad din daw pinuntahan at ginising ng biktima ang dalawa niyang anak. Kumuha siya ng kumot para basahin, para maano yung kalan, matakpan. Para yung dalawang bata, para may tawid niya palabas. Nagtulong-tulong po yung mga tao rito. Kumuha ng tubig, lapunan, tapos painindisir. Matapos makalabas ng bahay ang kanyang mga anak, sakto namang nabagsakan ng nasusunog na lona ang katawan ng biktima, kaya dadagdagan palalo ang lapnos sa kanyang balat. Agad namang isinakay sa mobil ng barangay ang biktima papunta sa pagamutan.
Sabi ng anak ng biktima, hindi agad tinanggap sa ospital ang kanyang tatay. Bakit niyo po hindi tinanggap kung kailan critical na po? Nakita niyo naman po yung kalagayan ng tatay ko noon. Sobrang putla na noon. Ba't di niyo tinanggap? Di niyo man lang po binigyan ng first aid. Kung sa inyo po mangyari yon, palit ho tayo ng sitwasyon. Tinanggap naman ang biktima sa Philippine General Hospital at makalipas ang 11 oras na operasyon, stable na ang kanyang kondisyon. Kinailangang bendahan ang kanyang buong katawan. Sinubukan namin makipag-ugnayan sa ospital na sinasabing hindi tumanggap sa biktima pero wala pa silang opisyal na pahayag. Base sa Republic Act 8344, maaaring patawan ng parusa o penalty ang isang ospital na hindi tumanggap o hindi nagbigay ng karampatang lunas sa isang pasyente sa emergency cases. Nananawagan naman ng tulong sa lokal na pamahalaan ng pamilya ng biktima para sa pambili niya ng mga gamot. Patuloy ang investigasyon sa sanhi ng pagsabog ng LPG. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, peligro ang dala kung sumabog ang LPG. Ito po ang ilang tips para maiwasan yan. Ayon sa Department of Energy, ugaliing i-check kung may butas o sira ang rubber tube ng tangke. Dapat din daw itong palitan kahit isang beses kada 2 taon. Huwag gagalawin ang safety cap sa cylinder ng tangke. Kung aayusin, tiyaking hindi nakakabit ang cylinder sa kalan. Huwag ilalagay ang LPG sa closed compartment o saradong lalagayan. Dapat ding hindi nito kasing taas ang pinaglalagyan ng kalan. Dapat din daw na hindi ito nakalagay kung saan may expose ito sa araw, ulan, alikabok o init. Bago gamitin ang LPG, suriin kung may tagas ito sa pamamagitan ng paglalagay ng liquid detergent o sabon. Ugaliin din daw na i-off ang regulator ng LPG kapag hindi ito ginagamit. Sinaksak ng kanyang sariling mister ang isang babae sa Pasay. Ang dahilan, selos. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Nagkumpula ng mga residente sa bahaging ito ng Barangay 184 Maricaban, Pasay pasado alas 11 ng gabi nitong Martes. Ang isang ginang kasi roon, sinaksak sa likod ng kanya mismong mister. Base dun sa mga saksi, parang nag-aabang na dun yung suspect natin na nakainom. Kumbaga siguro inaabangan yung asawa niya na umuwi galing sa lamay. Nagtalo raw ang mag-asawa sa labas ng bahay dahil daw sa selos. Nagkaroon ng confrontation dahil nga yung lalaki nagdududa allegedly base sa kanyang salaysay o yung sa sinabi na nagdududa siya na mayroong kalaguyo yung kanyang asawa. At kiniklaim niya na na-blackout daw siya kaya hindi niya alam yung kanyang ginagawa. Narecover ang balisong na ginamit ng suspect na nakabaon pa sa likod ng biktima. Isinugod sa ospital ang babae. Hinarang naman ang mga residente ang suspect na patakas umano matapos ang pananaksak. Hindi na namin inabot kung pinagtulungan ba siya o hindi. Basta nakita na lang namin, dagan-dagan siya ng mga tao para hindi po makatakas. Nakadapa po, nakaposas. Papatakas na yung ating suspect, although dahil nakainom siya, hindi siya masyadong mabilis makatakas na mabilis, naituro siya ng mga witness sa ating mga kapulisan. Ayon sa pulisya, stable na ang kondisyon ng biktima sa ospital. Aminado naman ang suspect sa krimen. Sobrang selos po. Sa sobrang lasing po. Sinaksak po sa likod. Kung mayroon siyang kasamang hinala lang po. Sana patawarin niyo po ako. Ayon sa barangay, nitong Abril lang nang magharap sa kanilang himpilan ng mag-asawa. Yun po yung reklamo ng babae. Naghihiwalay na sila. Hindi na umuwi yung babae sa bahay nila. Andun siya sa parents niya. Panay selos daw. Nag-usap naman sila dito. Sabi ng babae, pag nangako na magbabago ka na, uwi ako sa bahay. Ayun, nag-usap naman po sila. At nangako naman ni lalaki na magbabago na siya. Nagsama uli sila. Nakakulong sa Pasay Police Station ang suspect na mahaharap sa reklamong frustrated parricide. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mula New Delhi, biyaheng Bengaluru naman sa India si Pangulong Bongbong Marcos sa ika-4 na araw ng kanyang state visit doon. At may ulat on the spot si Salima Refran. Sam?
Rafi, namaskar dyan sa inyo sa Pilipinas. Mag-alas 9 na nga ng umaga dito sa Bengaluru sa India, kung saan nga inaasahang darating ngayong araw si Pangulong Bongbong Marcos para sa nalalabing bahagi ng kanyang state visit dito sa India. Pero bago umalis nga ng New Delhi, tinalakay ng Pangulo ang foreign policy na mga umano'y minamaliit o pilit na minamaliit ang issue ng agawan ng teritoryo sa South China Sea. Sa agawan ng teritoryo sa South China Sea, sumentro ang foreign policy address ng Pangulong Bongbong Marcos sa Observer Research Foundation sa New Delhi sa India. Bagamat walang tinukoy na bansa o personalidad, sinabi ni Pangulong Marcos na may gumagalaw para anya palabnawin ang usapin at palabasing politika lang ito. The complex issue of competing claims in the South China Sea has for years been unfortunately and simplistically reduced to the South China Sea disputes, as if claims were all equal. They are not. Kailangan daw naaayon ang mga pag-aangking ito sa tinakda ng international law tulad sa UNCLOS at sa 2016 Arbitral Award. Dagdag pa ng Pangulo, malaki ang maitutulong ng ugnayan ng Pilipinas at India rito. Nito lang linggo, nagtapos ang joint maritime cooperation activities ng Pilipinas at India sa West Philippine Sea at South China Sea. They reflect the value that we put in investing in diplomacy, even as we steadily ramp up and modernize our defense capabilities, undergirded by our comprehensive archipelagic defense concept, to project our forces into areas where we must, by constitutional duty and legal right, and we must protect our interests and preserve our patrimony. Ito yung Kartaiva Path dito sa New Delhi. Ito yung parang luneta nila dito sa India. Nagkukonekta ito sa iba't ibang mga atraksyon at tourist spots tulad na lamang nitong pamosong India Gate. At sa pagbisita ng Pangulong Bongbong Marcos, nilagyan ng mga watawat ng Pilipinas at India ang kahabaan nito. Pagpapatunay at pagbibigay halaga sa pagkakaibigan at kooperasyon ng dalawang bansa. Hinarap din ng Pangulo ang Indian business community. Bukod sa paghihikayat ng pamumuhunan sa Pilipinas, sinabi rin ng Pangulo na nilagnaan na ang terms of reference sa mga negosasyon para sa India-Philippines Preferential Trade Agreement. Dito, magiging mas malawak at mas malaya ang market access ng dalawang bansa. As two of the world's most promising emerging markets, the Philippines and India view the PTA as a strategic platform to harness our shared strengths and elevate our economic partnership. India would be assisting the Philippines towards development of a sovereign data cloud through a pilot project. We are also exploring cooperation for the linking of payment systems. We'll be talking in terms of helping with launching Philippine satellites. There was a focused discussion on cooperation in the field of healthcare, particularly India's strengths in pharmaceuticals, traditional medicine. Rafi, bago nga magtanghali o bandang alas 2 ng hapon dyan sa Pilipinas, ay inaasahan na yung pagdating ng Pangulong Bongbong Marcos dito sa Bengaluru. Agad siyang sasabak sa kaliwat ka ng mga meeting kasama yung mga business at kumpanya, partikular sa teknolohiya. Dito nga sa Bengaluru, nakilala rin bilang Silicon Valley ng India. At yan muna ang latest mula nga dito sa Bengaluru sa India. Rafi. Maraming salamat, Salima Refran. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Arestado ang mayor ng San Simon, Pampanga matapos akusahan ng pangingikil sa isang steel manufacturing company. Chris, magkano ang hiningi umano ng alkalde? Connie, 80 milyong piso raw ang hiningi ni San Simon, Pampanga Mayor Abundio Punsalan Jr. mula sa kumpanya. Sa isinagawang entrapment ng mga otoridad, naaresto si Mayor Punsalan sa isang kainan sa Clark, Pampanga. Ang hiningi umanong pera para daw sa operasyon ng kumpanya sa San Simon. Na-recover sa kanya ang 30 milyong pisong marked money. Bukod sa alkalde, arestado rin ang 5 niyang kasama na nakunan ng matataas sa kalibre ng baril at isang doktor na umani middleman sa transaksyon. Isinagawa ang operasyon matapos magsumbong ang steel manufacturing company ukol sa pangingikil. Tumanggi magbigay ng pahayag ang mga naaresto. Inimbestiga na kung may papeles ang mga armas na nakumpiska.
Naharap sa mga karampatang reklamo sila Punsalan. Isa naman ang patay at 2 sugatan ng sumalpok ang isang delivery truck sa isa pang truck sa Atimonan, Quezon. Batay sa investigasyon ng pulisya, galing Maynila at patungong Bicol ang delivery truck nang maaksidente sa barangay Malinaw, Ibaba. Nawalan umano ng kontrol ang driver sa manibela kaya sumalpok sa likod ng nakahintong truck sa gilid ng highway. Wasak ang unahang bahagi ng delivery truck at naipit sa loob ang 3 sakay nito. Dead on the spot ang lalaking pahinante, habang sugatan naman ng driver at isa pang pahinante. Hindi naman nasaktan ang driver at pahinante ng nabanggang truck. Wala silang pahayag. Patuloy ang investigasyon. Huwebes latest na mga mare at pare. Sumalang sa larong Kiss, Marry, Kill sa Kapuso Artist Tambayan si P77 star Barbie Forteza. Sino kaya ang napili niya na Mary? David Licauco, Sam Concepcion, JC Alcantara. Marry natin ng David. Dahil? When you marry someone, kailangan talagang kilalang-kilala mo, diba? At you accept all the perfections and the imperfections of the person. Sa fun game, napili ni Barbie si David dahil sa choices. Si David ang pinakamatagal niya ng kakilala. Ang co-star niya sa Beauty Empire na si Sam Concepcion ng Kiss, habang Kill ang kasama niya sa P77 na si JC Alcantara. Speaking of JC, nakasama siya ni Barbie sa block screening ng kanilang movie last Tuesday. Full support doon ang Kapuso stars na sina Christopher Martin, Rita Daniela, Mikey Quintos, Joyce Ching at iba pang kaibigan ni Barbie. Present din ang ilang direktor na nakatrabaho ni Barbie sa mga Kapuso series. Chika ni Barbie sa inyong mare, thankful siya sa mga kaibigang nagpunta sa kabila ng busy schedules. Now on its second week, mapapanood pa rin sa mga sinihan nationwide ang mind-bending horror film na P77. Sa iba pang balita, arestado sa Batangas ang isang hinihinalang gun runner o iligay na nagbebenta po ng armas. Balitang hatid ni June Veneracion. Takbo. Huli sa akto ang isang hinihinalang gun runner sa buy-bust operation ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa Santo Tomas, Batangas. Nakatakas naman ang isang kasama ng sospek. 3 hindi lisensyadong rifle, mga magazine at kahon-kahong bala ang nakuha ng mga pulis. So ito yung mga kontrabando na nakuha ng tropa. Ito, ayan, pakita mo yung bala. Isang organized group ito. We're checking kung gaano ang extent ng kanilang operation. Isang informant ang nagbigay sa CIDG ng tip tungkol sa matagal ng operasyon ng gun running group. 1 buwan nagplano at naghanda ang mga pulis bago idulunsad ang entrapment operation. Sa Batangas at iba pang kalapit na probinsya nag-ooperate ang gun running group. Bagong-bago pa ang mga nakuhang baril. Ang ibang parte ay may tatak ng USA. Sabi ng CIDG, iniimbestigahan ang anggulong gun smuggling. Usual clients yan. Number 1, siyempre yung mga aficionados. Pero ang kinatatakot nga namin, yung criminal groups ang yung mga gun for hire. Kasi siyempre, instrument of crime ito eh. Kailangan talaga masawata natin. Sinusubukan pa naming makuha ang palig ng suspect na nasampahan ng reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. June Veneracion, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kaugnay sa desisyon ng Senate Impeachment Court na i-archive ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte, kasama natin ngayon ang isa sa mga nagbalangkas at bumuo ng 1987 Constitution, si Atty. Christian Monsod. Balikan na natin ating panayam kay Atty. Christian Monsod tungkol pa rin sa naging desisyon ng Senado kahapon. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Good morning, Attorney. Morning. Opo. Ano po masasabi nyo dun sa naging desisyon ng Senate Impeachment Court na in-archive yung impeachment case ni Vice President Duterte? Nandun po kayo mismo sa plenaryo at narinig nyo yung mayorya ng ginawang debate. What is your question? Opo, ano po yung reaction nyo dun sa kanilang naging desisyon
na in-archive po nila itong impeachment case ng Vice President? I think what they said was they will archive it, and kung ang Supreme Court magbago ng kanilang desisyon and following the filing of the motions for reconsideration, pwede naman revive yung archive. Yun ang sabi nila. So, ibig sabihin. So hindi po patay itong impeachment case? If you read the Supreme Court decision, sabi ng Supreme Court, pag in-archive, it amounts to a dismissal. Yun ang Supreme Court decision at amounts, sabi nila na pwede raw i-revive. Well, I don't know what they say. But if you follow the Supreme Court decision, Supreme Court said that when it was archived, it amounted to a dismissal of the charges. So, Attorney, para po sa inyo, patay na talaga itong impeachment case laban sa Vice President dahil in-archive na ito ng Senado. Dahil ang sinasabi po ng iba, pag in-archive nga, nabanggit nyo nga, pwede pa namang i-revive Pero based nga po sa inyong sinasabi, patay na talaga ang impeachment case. Well, tingnan natin kung ano yung sasabihin ng Supreme Court. With regard to the petitions for reconsideration, including oral argument. But for example, sabi ni Senator Marcoleta na marami daw kakulangan ang House na hindi ginawa. Now that is according to the Supreme Court. In relation to the new conditions na pinasok ng Supreme Court with respect to the process. Yun. Sabi niya, kakulangan. Pero that is under the new conditions put by the Supreme Court. But under the existing conditions at the time that those things happen, walang shortcoming yung House. Di ba? That's why people are saying, well, operative fact doctrine dapat ang apply dyan. Na bagong rules nila dapat prospective rather than retroactive. Opo, doon nga po sila nagtagal, doon sa kanilang debate kahapon. Pero sa palagay nyo, dahil doon sa binanggit nyo, may pag-asa po ba yung motion for reconsideration ng House of Representatives? Well, I hope that the Supreme Court will look seriously into these issues raised and will judge accordingly, independently, and according to their conscience. Kasi kailangan yun, di ba? So, sa akin naman, because remember that eventually the people prevail. The people prevail. Kung kanilang hindi nila iniisip at saka hindi nila pinoprotect yung rights of the people, sooner or later, they will have to account for that. Opo. Nabanggit niyo po yung mga bagong panuntunan na sinasabi na inilahad ng Supreme Court at paulit-ulit pong ipinunto ni Senator Marcoleta na mali at hindi raw sinunod ng Kamara yung inihang impeachment complaint. Ano pong reaksyon niyo roon? Paano nilang sunduin yung masusunod, paano nilang masusunod yung kondisyon that was only said by the Supreme Court afterwards. Di ba? Opo. They did not comply with the conditions. Well, the conditions were announced or included in Supreme Court decision after the case has already proceeded. Remember that on September 5, it was the fourth complaint was sent to the Senate, and the Senate took their oath of office. Tapos nag-issue sila ng summons doon sa Vice President. The Vice President answered yung articles of impeachment kasi naka-attach doon sa summons yun. Di ba? So sumagot yung ang Vice President. Tapos nag-comment pa yung House doon sa answer ng Vice President.
A lot of things have already happened. When the Supreme Court decision came in with these new conditions. Ngayon sasabihin ng mga senador, hindi nag-comply ang House. Of course, they did not comply because it was non-existent at the time. Yun nga po, isa sa mga paulit-ulit na binabanggit ng the Senate did not acquire jurisdiction to constitute itself into an impeachment court. Pakipaliwanag nga po yun. Kasi base sa naging decision ng Korte Suprema, parang hindi nangyari. Walang jurisdiction yung Senate dun sa impeachment complaint. Sorry, I did not the sound in my computer. I did not get your question. Nabanggit niyo po na gumulong na nga yung Senate impeachment case. Pero ang sinasabi po ng ng Supreme Court, the Senate did not acquire jurisdiction to constitute itself into an impeachment court. Pakipaliwanag nga po ito para sa ating mga manonood na talagang in the first place wala na raw nangyari. Sinabi ng Supreme Court yun na wala ng jurisdiction ng Senate kasi daw nagkaroon ng violation doon sa filing of the fourth complaint. Yun ang consequence, no? So ano daw yun, ang constitutional void ab initio. So there was no jurisdictional power of the Senate anymore because there is no complaint. Opo. Wala na yung complaint, di ba? Sinabi naman po ng Senate Court kahapon na pwedeng ma-revive. Pero sabi nyo nga, kung pagbabasehan yung naging desisyon mismo ng Korte Suprema, hindi na ito pwedeng mangyari. So, posible po kaya na may maghain ng motion sa Korte Suprema para linawin nila itong kautusan na ito? Well, actually, the Senate has always wanted to dismiss the case. Do you remember when they proposed to pass a resolution to dismiss? Kaya lang, it was watered down on the objection of certain senators na sinabi, teka muna, no, you cannot do that. Kaya they amended that resolution to say na it was instead of remand, they said review, and then they said that without termination or dismissal. Pero ang original proposal doon is to dismiss. So the Senate has always wanted to dismiss this case. Opo. Kaugnay naman po sa issue ng accountability, sinabi po ng Senate President Chis Escudero, and I quote, "The Senate is not your playground to run after your enemies." Ano pong reaction niyo doon? Who is he referring to? Well, itong impeachment case po kasi paulit-ulit na sinasabi ng mga bumoto na i-archive itong kaso na talagang tinatarget lamang daw po si Vice President Duterte dito sa kasong ito. Well, that is up to the hearing. During the hearing is when doon po ito lalabas. Will be discussed and the objections of the Vice President will be listened to. And the Vice President can face the witnesses. And due process yan. But what the Supreme Court seems to say is that yung due process applies even with respect to the meeting of the internal meeting of the House. Di ba? Yun ang sinasabi nila na dapat inform si Vice President and the Vice President was allowed to put her side. But that the meeting of the House was not a hearing. It was an internal meeting in which the House endorsed the charge number 4. And after that, according to the Supreme Court, anong tawag dito? na-archive yung tatlo at ang interpretasyon ng Supreme Court, yung archive is dismissal. Okay. Well, abangan po natin kung anong magiging susunod na kabanata, at kung anong magiging desisyon ng Korte Suprema sa MR at kung magkakaroon ulit ng pagsasampa ng impeachment case after the one-year ban. Maraming salamat po sa oras na binahagi niyo po sa Balitang Hali. Alright. 1987 Constitution Framer Attorney Christian Monsod.
Naglalakad ang lalaking yan sa labas ng isang hotel sa Tsuen Wan, Hong Kong. Ilang sandali lamang, lumitaw ang isang taxi na nagdidire-diretso na at sumalpok sa lalaki. Ang biktima, kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na isang Pilipinong turista batay sa impormasyon ng Konsulado ng Pilipinas sa Hong Kong. Dinala siya sa ospital pero binawian din ang buhay kalaunan. Ayon sa Hong Kong Police Force, nahilo umano ang 80 taong gulang na driver ng taxi kaya nawala ng kontrol at sumampa sa bangketa. Sugatan ng driver na inaresto rin ng mga otoridad. Ayon sa DFA, patuloy ang investigasyon sa insidente at inaantay ang full forensic report. Naabisuhan na ang pamilya ng biktima sa Pilipinas at inaasikaso na ang pagpunta nila sa Hong Kong. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Pansamantalang ipinasara ng Archdiocese of Ozamis ang isang simbahan sa Jimenez, Misamis Occidental kasunod ang nahulikam na ginawa roon ng isang content creator. Makakasama natin ngayong Huwebes si Luan May Rondina ng GMA Regional TV. Luan, ano bang ginawa nung vlogger? Rafi, dinuraan umano ng content creator ang lalagyan ng holy water na itinuturing na paglapastangan sa simbahan. Yan at ang panig ng vlogger sa balitang hatid ni James Paulo Yap, GMA Regional TV. Viral ngayon ang video ng isang vlogger sa loob ng St. John the Baptist Church sa Jimenez sa Misamis Occidental. Makikita siya sa tabi ng lalagyan ng holy water ng simbahan. Sa isang punto, makikitang dumukwang siya dito. Hindi malinaw sa video, pero sabi ng simbahan, dinuraan umano ng babae ang lalagyan ng holy water. O dili kini dula-dula lang, giyama-yamaan o gipanamas-tamasan ang maong simbahan, mao nga kini atong iuli o atong ihalad ngadto sa Ginoo pag-usab. Kay ang balaod sa simbahan, mao man gayon ang kaluwasan sa tao. Sabi ng simbahan, sacrilege o paglapastangan sa bahay ng Diyos ang ginawa umano ng vlogger at isang malaking kasalanan sa relihiyong Katoliko. Dahil sa insidente, pansamantalang ipinasara ang simbahan ni Ozamis Archbishop Martin Humuad. Nagtipon ang lahat ng mga pari sa simbahan at sa pamamagitan ng isang dasal, sinelyuhan ang pintuan ng simbahan. Hindi pa masabi ng obispo kung kailan ito muling bubuksan. Ang St. John the Baptist Church sa Jimenez sa Misamis Occidental ay naitayo noon pang late 19th century. Dineklara din itong National Cultural Treasure noong 2001. Until further notice, tungod kay usa kini ka dako nga salaod nga nahimo dili lamang sa usa ka tawo kundi dili apektado ang katawhan tungod sa gitawag og corporate sin. Inautunta nga doon natay mga penitensya, doon natay mga pag-ampo nga paghahimuon, doon natay mga sakripisyo nga paghahimuon. Sa isang video post, itinanggi ng naturang vlogger ang aligasyong dinuraan niya ang lagayan ng holy water. Gayunman, humingi siya ng paumanhin sa simbahang Katolika. Nay mga tao nakasunod nga nung maluwa ako dito, wala may tao nakasunod sa ako. Gusto ko mga ipasaylo sa tanan nga Katoliko kung nakuan manggali sa inyo ang mga nakasala ko. Ayon sa PNP, nagbabalak na magsampa ng reklamo ang LGU at kinatawan ng simbahan laban sa content creator. Posible sila mag-cite under Article 133 of offending the religious feelings. James Paulo Yap ng Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ikinababahala ng ilang nagtitinda sa Davao City ang paglaganap ng peke umanong pera na ipinambabayad sa ilang tindahan. Sa tindahan ng balot sa barangay Bago, Aplaya, ipinambayad ng customer na yan ang 1,000 peso bill sa tindera. Nang busisi ng tindera ang pera at inilagay sa liwanag, doon na niya napansin na peke ang ipinambayad sa kanya. Tila nakadrawing lang kasi ang tatlong individual na nasa gilid ng pera. Nung gabing din yun, naibayad din sa isa pang branch ng naturang tindahan ang isang peke umanong 1,000 piso. Ipadadala ang mga yan sa head office ng Bangko Sentral ng Pilipinas para opisyal na ideklara na peke ang perang papel.
Mahapuso maging mapanuri sa tuwing magbabayad o tatanggap man ng sukli. Narito ang tips ng BSP para malaman kung lehitimo ang isang banknote. Una, ang hitsura ng pera. Kilalanin ang color scheme at tao na nakalagay sa banknote. Dapat mayroong fine lines sa noo at mata ang mga taong nasa pera. Pangalawa, hawakan at damhin ang banknote. Mapa New Generation Currency, Enhanced New Generation Currency o Polymer Banknote, dapat rough to the touch o magaspang ito. Nahahawakan din dapat ang bawat letra na nakalagay sa banknote. Pangatlo, kung i-tilt o iikot ang pera, dapat naiiba ang kulay, kagaya ng thread na nasa pera. Mainam ding gumamit ng UV light para mas madaling makita ang security features ng pera na hindi klaro sa naked eye. Kung duda sa hawak na pera, surrender ito sa pinakamalapit na bangko upang ipasuri sa BSP. Update po tayo sa lagay ng panahon. Ngayong may binabantayang low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Kausapin po natin si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Connie, at sa lahat po na ating mga taga-subaybay. Meron ho tayong dalawang binabantayang low pressure area. Maaari ho bang sabihin natin kung nasaan po ang mga lokasyon nila? Tama po, no? So unahin muna natin isang low pressure area na nasa loob nga ng ating Philippine Air Responsibility. Kanina alas 8 ng umaga, ito ay nasa line 95 kilometers sila ng kasiguran Aurora. Sa ngayon, pinaka-track or extension nito ay nakakapekto nga sa nakararaming bahagi ng Luzon, and we're looking at the possibility na within a 24-hour period ay maging isang, we're not ruling out the possibility na maging isang ganap na bagay ito, kaya continuous monitoring po tayo. Samantala, may isa ring low pressure area sa labas naman ng PAR, nasa line 2,750 kilometers silangan ng Northern Luzon. So itong dalawang low pressure area, yung pangalawang nasa labas ng PAR ay napakalayo naman po sa atin at wala pong mga lugar na direktang naapektuhan ito sa mga oras nito. Okay, pero yung nasa loob po, na sinasabi ninyong within 24 hours maaring maging bagyo. Saan ho ang mga lugar naman ang maaring maapektuhan kaya nito? Sa ngayon po, inaasahan natin na maapektuhan ito yung nakararaming bahagi ng Northern Luzon. As a matter of fact, may pinalabas po tayong tinatawag natin na weather advisory ngayong umaga. At pinakikita nga natin na itong ilang bahagi ng Northern Luzon at maging ilang bahagi ng Central Luzon ay posibleng makaranas ng pag-ulan dahil nga dito po sa binabantayan nating low pressure na malapit nga sa kalupaan nating bansa. Maaari na ba nating matukoy kung gaano kalakas po itong dalang hangin ito o kaya maghahatak ba ito ng habagat pa kaya? Sa ngayon, maliit po ang tsansa na mag-atak ito ng habagat na magiging malakas ang pag-ulan. Posibleng yung talagang ulan na mararanasan hindi lamang sa Northern Luzon at ilang bahagi ng Central Luzon, kundi maging dito sa Metro Manila ay direktang epekto po or dala nitong binabanggit nating low pressure. Pero yun nga, yung tinatayaan nating mga pag-ulan ay posibleng makapagdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na dito sa mga lalawigan ng Cagayan, Apayao, Ilocos Norte at Ilocos Sur, ganun din sa lalawigan ng Isabela, Abra, Kalinga, Mountain Province, Benguet, Ifugao, La Union, Pangasinan at Zambales. So yan po yung inaasa nating mga lugar na uunanin within 24 hours simula ngayong araw hanggang bukas. Kaya pinapayan po natin yung mga kababayan natin dyan maging alerto sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. So ibig sabihin magiging maulan din ho ang weekend kaya? Well, inaasahan naman po natin na pagdating ng Sabado ay dahan-dahan magkakaroon ng gradual improvement ng weather. Hindi lamang dito sa Northern Luzon, kundi maging dito sa Metro Manila. So we're expecting generally fair weather dito po sa Metro Manila, no? Pero may chance pa rin ng mga isolated na rain showers or thunderstorms, lalo na sa dakong hapon o gabi ngayong darating na weekend. Maraming salamat, Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Ngayong mayat-maya na naman ang ulan, nag-clean up operation ng ilang lokal na pamahalaan at may ulat on the spot si Oscar Oida. Oscar? Yes, Rafi, sa kasalukuyan nagsasagawa nga ng malawakang operasyon ng MMDA, katuwang ang pamunuang lungsod ng Valenzuela, maging mga tauhan ng Metro Pacific Tollways Corporation dito sa may Kaingin Bridge, sa may panulukan ng Valenzuela at may Kawayan, Bulacan. Mangyari kapag bumubuhos ang malakas sa ulan ay umaapaw umano ang nasabing ilog at nagiging dahilan ng pagbaha di lamang dito sa lugar kundi maging sa may kahabaan ng NLEX. Ang cleanup operation ay personal na
aminando ni MMDA General Manager Procopio Lipana. Bahagi pa rin ito ng programa ng ahensya na Bayanihan sa Estero na kamakailan lang ay pinasinayaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Layunin ng aktibidad na ito na maiwasan ang pagbaha lalo na sa mga bahaging dadaanan ng North Luzon Expressway. Rafi? Maraming salamat, Oscar Oida. Hindi raw checkmate ang pag-archive ng Senado sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte ayon kay Manila 3rd District Representative Joel Chua. Sabi ni Chua, ipinagkait ang Senado sa taong bayan ng due process. Hindi pa raw tapos ang laban at hindi sila magpapatinag hanggat hindi nakakamit ang accountability. Ayon naman sa tagapagsalita ng House Prosecution Panel, dapat mag-reconvene ang Senado sakaling baligtarin ng Korte Suprema ang desisyon nito na unconstitutional ang articles of impeachment laban sa bise. Sinabi naman ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno, dapat hinintay muna ng Senado ang resulta sa inihaing motion for reconsideration ng Kamara bago nagdesisyon. Ganyan din ang komento ni ML Party List Representative Laila de Lima. Mas maganda raw sanang i-table na muna sa Senado ang kaso habang hinihintay ang desisyon ng Korte Suprema. Nagkaroon ng ganitong motion sa Senado na inihain ni Senate Minority Leader Tito Soto pero hindi pumasa. Gate ng Makabayan Block ng Kamara, tila minaliit ng Senado ang issue ng confidential funds ng bise. Idiniin daw nilang pamumulitika lang ang paghahain ng impeachment complaint. Susubukan namin kunan ng pahayag ang Senado. Makikipagtulungan daw ang GSIS sa investigasyon sa mga kumikustyon nilang investment. Reaksyon ito sa ahensya. Sa sinabi po ni Senadora Risa Ontiveros na palugi na ang ini-invest na mahigit 1 bilyong pisong savings ng GSIS sa online gambling platform na DigiPlus. Sabi ng GSIS, papayagan nilang suriin ng oversight at regulatory bodies ang investment nila sa DigiPlus. Tiniyak naman nila sa kanilang mga miyembro at pensioner na nananatiling matatag at secure ang GSIS. As of June 2025, 1.88 trillion pesos na raw ang kanilang assets at may net operating income na mahigit 76 billion pesos. Mas mataas daw ito kumpara sa kaparehong panahon noong 2024. Sabi naman ng DigiPlus Interactive Corporation, lihitimo ang transaksyon sa kanila ng GSIS. Isinagawa raw ito sa Philippine Stock Exchange at sumunod sa lahat ng kaukulang batas. Ongoing na ang training ng tambalang Jillian Ward at David Licauco para sa Kapuso Action Series na Never Say Die. Angas on fleek si Jillian sa kanyang pagsasanay sa paghawak ng baril. At dahil marami ang nasanay sa kanyang pa-sweet roles, all out ang training ni Jill para ma-achieve ang gustong atake. Dedicated naman sa knife at arnis training ang katambal niyang si David. Tampok po natin for today ang dalawang single pet owner. Ang kinasahan nilang challenge, maghanap ng significant others na tanggap sila sa isang kondisyon. Dapat daw, willing ding tanggapin ang kanilang alaga. Naman, akay-akay po ni Joey Cruz from Bataan ang kanyang alagang potbelly pig. Kung hindi nyo raw tanggap si Gugu, no na agad sa relationship. Entry rin ng kababayan natin sa Canada na si Sixto Saplan. Kung bet nyo raw siyang maging boyfriend, open arms din dapat sa alaga niyang kambing. Ang netizens, kwelang nakibanter sa comment sections ng ating News Scoopers. Milyon-milyon na ang views niyan. Trending! At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Rafi Tima po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.